Minsan, isipin mo muna kung may masasaktan ka sa gagawin mo. Dahil ang sorry ay nagbubura lang ng galit at hindi nagtatama ng mali. Ang sorry nakakawala ng galit mga kaibigan, pero di nakakawala ng sakit. Shout out po sa lahat na mga spiritual viewers ng ating COVID video message ministry sa araw po na ito. Proverbs 16 verse 32, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Sa Tagalog, higit na mabuti ang taong nagpapasensya kaysa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapigil sa sarili kaysa taong nakakasakop ng isang lungsod. Proverbs 25 verse 28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Smart living around the globe, mga kapatid. Relax, cool ka lang. Yan po ang ating smart living around the globe. Nararasan mo na bang maging out of control sa isang bagay? Yan po ang tanong sa inyo. Yun bang alam mo namang hindi makakabuti sa inyo pero sige ka pa rin ng sige. Halimbawa, pagyuyose na parang tambutso ng auto o ng sasakyan. Pag-inom ng alak na halos gawin na itong tubig. Pagsusugal kahit madaming pera ang nawawala sa inyo o nasasayang. Pagkain na parang walang bukas. Pag hindi nagmura, incomplete ang sentence. Pag lalaro ng computer games na magdamagan kahit walang pahinga at tulog, email lang ng email. Pag sa shopping ng sobra kahit lubog na sa utang. Kayo ba ay nakakaranas ng ganong sitwasyon o ganong pangyayari at walang tinatawag na self-control? Mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon, ang pagkakawala ng tinatawag na self-control ay maaring maging dahilan para malagay ang inyong sarili sa kapahamakan. Dahil sabi nga, lahat ng lumalabis ay masama na. So control the things you can control. Bakit nga ba may mga taong kulang ang self-control? Kaya ang ating pag-aaral sa araw na ito, smart living around the globe, relax, cool ka lang. Ayon sa mga experts, ang self-control, mga kaibigan, is the ability to regulate and alter your responses in order to avoid undesirable behaviors. And also it increase desirable ones and achieve long-term goals. Ipinapakita ng research that possessing self-control, pag meron kang self-control, napakahalaga po ito for health and well-being. Ang common goal ng self-control at just like dapat doon tayo magkaroon ng self-control as losing weight, mag-exercise ng regular, kumain ng healthy food, hindi maging procrastinator, not procrastinating, i-give up mo ang inyong bad habits at saka yung pag-save ng pera are just a few worthwhile ambitions that people believe require self-control. Ito po, kailangan ng tinatawag na self-control. So what is self-control? People use a variety of terms for self-control. Kasama na rito ang mga salitang discipline, determination, willpower, ang iba fortitude, something like that. So ang typical na definition po ng psychologist, ang self-control daw ayon sa kanila is the ability to control behaviors in order to avoid temptations and to achieve goals. Yan po sabi ng mga psychologists. So the ability to delay gratification, ang isang kakayanan to resist unwanted behaviors or urges. So mayroon tayong limited resource that can be depleted. Yan po. So kaya sa Proverbs 16 verse 32, better a patient person
than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Kaya ang ating smart living around the globe today is relax, cool ka lang. Yan po mga kaibigan. So Proverbs 16:32 at saka Proverbs 25 verse 28 is a lesson in personal greatness. Ang tanong, how strong are you? Gaano ka ba kalakas? What have you achieved? The best test of character is controlling your emotions, especially yung emotion mo na galit, your anger. Ang pinakamalaking achievement that you can have is to limit your passions to only those actions na mga mabubuti or good actions. So lahat ng totoong tao wants to be a mighty man of valor, di ba? And every real woman wants to be a noble woman worthy of such a man. Ang Biblia ay nag-record po ng mga maraming mighty men and noble women dyan sa Bible. Ngunit ang Proverbs na ito na pinag-aaralan natin ngayon teach us a greater measure of individual glory. The ability na iwaksi ang galit at kontrolin ang inyong espiritu. So ang taong kayang pumigil ng kanyang galit at marunong mag-control ng kanyang espiritu is more noble than men with great military accomplishments. Napakalakas. So bigyang pansin ninyo ang mga magigiting o ilang mighty men of valor. Si Gideon, tinalo niya ang napakaraming army of Midianites with only 300 men, di ba? Itong si Jephthah destroyed about 20 cities of the Ammonites with a small army. Si Samson nga, he killed 1,000 Philistines with a jawbone of a donkey. Brother Romel de Marumas. Kaya yung cellphone nyo, pag ang pangalan ng inyong cellphone biblical, dapat Samsung and Delilah. Anyway, si Shamgar killed 600 people with an ox goad. Si Joab took the fortress of Jebus, which nagiging tawag dito Jerusalem. At marami pa. Si Caleb begged for a mountain in Canaan, where the dreaded giants, yung mga higante doon nakatira. And he destroyed them and took their cities. Yan mga kaibigan. Ngunit you can be greater than these men if you can have self-control and discipline. So kailangan ang pagpigil sa sarili upang mabuhay ng may kabanalan at maligtas. Sa dami ng mga suliraning bumabagabag ngayon sa pandemic, sa iglesia, at dahil sa maalab na hangarin ng marami na ito ay maibalik sa daan ng katwiran, ay maraming sumisiklab ang damdamin, kaya nawawala ang pagpigil sa sarili, lalo na lang nagpapalubha sa mga suliranin sa paligid sa pamayanan at magiging sa gawaing itiniwala ng Diyos sa mga defenders, sa halip na ang mga tao ay malulunasan o mababawasan. Okay? So galit, puot at paghahangad na makapaghihiganti sa itinuturing na mga kaaway ang pumupuno ngayon sa social media. Nag-aaway-away dyan sa social media, mga political allies at kung ano-ano pa. Bawat isa isa naghahangad na mailabas ang kanilang damdamin. Kaya ang iba sa kanila pumunta sa tulfo o napabarangay. So sa maraming pagkakataon, ang kawalan ng pagpipigil sa sarili ay nagdudulot ng pagsisisi pagkatapos na matuklasang inosente pala ang kanilang mga naging biktima. Yan po ang mangyayari. So paano pinakilala ng Biblia ang taong walang pagpigil sa sarili? Sabi dito, ang tawag ng Biblia sa taong walang pagpigil sa sarili, Kawikaan or Proverbs 29:11, ay mangmang or fool. No? So ano ang masamang ibubunga ng kamangmangan sa taong walang pagpigil sa sarili? Well, ang bibig ng taong mangmang ay naghahangad na manira at magpahamak ng iba. Ang hindi niya alam ay mas ipinapahamak niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga labi ay nagsisilbing silo o bitag sa kanyang kaluluwa. Proverbs 18 verse 7. So gaano na nga ba karami ang napahamak at namatay dahil sa kawalan ng pagpigil sa sarili at sa pagsasalita? Ikaw, may kakilala ka ba, may kapitbahay, may kamag-anak na dahil kulang sa self-control, maaga pang namatay o maaga pang nakapatay o naging kriminal o nasira ang kanyang buhay? So ang kawalan ng ingat sa pagsasalita
at ay nagpapahayag ng tunay na katauhan ng tao. Kaya yan po ang sabi ng Biblia. So, kaya paano natin mailalarawan yung mga taong merong self-control? Ano po ang kanila mga katangian? Baka ikaw po ito, no? People with self-control, tandaan po natin ito, master their moods. Yung mga mood nila. They do not let their moods master them, but they master their moods. Most of what gets done in the world is accomplished by people who do the right thing even when they don't feel like it. So, sabi sa Proverbs kaya na 25:28 sa ating verse, no? Another, people with self-control watch their words. Nag-iisip muna sila bago magsalita. So, be careful with what you say and protect your life. Sabi ni Solomon, a careless talker destroys himself. Proverbs 13 verse 3. And people with self-control restrain their action. Yan po ang palatandaan. Kaya kaya nilang pigilan at ang kanilang mga reaction. So ano kaya katindi ng situation ang kaya ninyo bago kayo magalit? Gaano kaya kayo sa tindi ng pagpigil sa inyong mga sarili? If you are sensible, you will control your temper. When someone wrongs you, it is a great virtue to ignore it. Proverbs 19 verse 11. Another thing, people with self-control stick to their schedule. Marunong silang maninindigan sa kanilang schedule o panahon. If you don't determine how you will spend your time, then others will decide for you. Yan, Ephesians 5:15-16, be careful of using your time. Another thing, people with self-control, mga kapatid, mga kaibigan, manage their money. Kasi itong mga taong walang self-control, nako, nauubos ka agad ang pera. Natuto silang mabuhay, itong mga taong may self-control, manage their money because natuto silang mabuhay kahit kunti lang ang kanilang pera. At marunong mag-invest, marunong sila mag-budget at savings. Kasi ang kahalagahan po ng budget ay ito ang nagtuturo sa inyo kung saan galing yung pera nyo at saan patutungo ang inyong pera. So, it tells your money where you want it to go rather than wondering where your money went. Proverbs 21:20. Another thing, people with self-control maintain their health. Ito pala mga taong marunong magpigil sa kanilang sarili, ay nako, ang ganda pala because they can maintain their health. Hindi sila ma-high blood, hindi sila masustroke. That way, they can accomplish more and enjoy their achievements. Learn to appreciate and give dignity to your body. 1 Timothy 4:4. So pagtitiis at pagpigil sa sarili, mga kapatid, ay mahalaga sa tagumpay na anumang larangan ng aktibidad. Kung ang isang tao ay hindi alam kung paano pamahalaan ang kanilang mga damdamin, ito ay magiging mahirap upang makamit ang makabuluhang mga resulta sa buhay. Kalamigan ng loob, ito ay tulad ng isang tanyag na katangian ng personalidad na nagbibigay daan sa kanya upang pagtagumpayan ang mga hadlang at obstacles na ang paraan sa kanyang layunin. So kung ang mga tao ay matutong magtiwala sa kanyang sarili, ang mga ito ay mas malamang na magsasagawa ng mga plano at higit pa kumpiyansa tungkol sa hinarap. So sana po sa araw na ito, smart living around the globe, relax, cool ka lang. Yan po ang ating mensahe, no? Smart living around the globe. Relax, cool ka lang. Kaya ang tanong ay ganito. Sa anong area ka ba ng inyong buhay do you need to develop self-control? The disciplines you establish today, tandaan po ninyo ito, will determine your success for tomorrow. Yan po. But it takes more than just willpower. It takes more than just willpower for lasting self-control. It takes a power greater than yourself. 2 Timothy 1:7. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we live in a world which encourages us to indulge in every whim, but you are calling us to rise above us. Please teach us the virtue of self-control. Dear Lord Almighty, right now in this moment, help us to know ourselves. Teach us to recognize our weaknesses and work to walk in holiness. Let us repent and follow you in all things. Thank you for your unending grace and mercy toward us when we need it most. Help us to trust you with our lives. In the name of Jesus, Amen.